20 taon na ang nakalilipas, ang malawak na demonic god place ay nababalot ng makapal na puting nyebe na walang tigil sa pagbagsak mula sa madilim at asul na kalangitan, sa gitna ng payapang tanawin, isang mandirigma na tumatalon sa ere. Ang mandirigma ay dahan-daang tumingin sa ibaba at tumapak ng tahimik sa matibay na sinag ng kahoy na bumubuo sa balangkas ng tore, na matatagpuan sa napakataas na bahagi ng demonic god place, habang nakatitig siya sa dilim ng pasilyo sa kanyang harapan. Mula sa kanyang pwesto sa pasukan, nakikita na ng mandirigma ang buong loob ng dakilang bulwagan na nasa gitna ng tore, isang lugar na itinuturing na pinakasagradong bahagi ng buong demonic god place. Walang gumagalaw sa loob ng bulwagan at kahit demonic god place wala sa upuan, maliban sa mga puting butil na dahan-daang bumabagsak mula sa butas ng bubong. Kasabay nito ay bumaba siya sa bulwagan, habang mabilis na inilabas ang isang maliit na patalim mula sa kanyang sinturon. Sa kabilang bahagi ng demonic god place, ang mahahabang pasilyo na gawa sa makapal na kahoy ay nagniningning sa liwanag ng mga kandilang nakasabit sa mga dingding. Ang mahabang pasilyo sa loob ng demonic god place ay nananatiling madilim at puno ng misteryo, na pinaiilawan lamang ng nag-iisang puting kandila na nakasabit sa makapal na pader na gawa sa tanso. Ngunit biglang nagulat si Kang Wukyang, na dating mamamatay tao ng Formless Temple, ay nakatitig sa kanyang harapan. Lumaki ng husto ang kanyang mga mata, dahil sa matinding pagkagulat. Sa gitna ng katahimikan, nakaupo na sa trono ang Demon Lord, at dahan-daang itong huminga ng malalim at nagbuga ng hangin, na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Mula sa mataas, makikita ang Demon Lord na kalmadong nakaupo nagtahimik sa kanyang harapan, habang si Kang Wukyang ay napaatras ng bahagya, dahil sa kanyang nakita. Nakatitig na lamang ang Demon Lord kay Kang Wukyang, habang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa kabilang banda, ang damdamin ni Kang Wukyang ay lalong lumalala habang siya ay nakatitig sa Demon Lord. Ang kanyang mga mata ay lalong lumaki, hindi niya maunawaan kung bakit nandoon ang Demon Lord sa upuan, dahil sa pagkakaalam niya walang kahit isang tao sa loob ng bulwagan. Sa sandaling iyon, ang tunay na pagkakakilanlan ng pumasok ay si Kang Wukyang, dating mamamatay tao ng Formless Temple. Dahan-daang nagbuhos ng mapusyaw na alak si Kang Wukyang mula sa puting banga patungo sa katapat na tasa. Ang alak ay dumadaloy ng maayos at bumubuo ng magandang hugis sa loob ng tasa, na naglalabas ng kaaya-ayang amoy na agad nilang naramdaman. Nagsalita si Kang Wukyang na ang alak ay may napakagandang amoy. Nagpaliwanag pa siya na ito ang unang alak na kanyang ginawa at pinaghalo mula noong siya ay sumali sa cult, at hindi pa niya ito nasusubukan kahit minsan man. Dahan-daang itinaas ng Demon Lord ang kanyang tasa patungo sa kanyang bibig, habang inamoy at tinikim ang bagong gawang alak. Matapos matikman ang alak, nagtanong si Kang Wukyang kung ano ang kanyang palagay dito, habang hawak niya ang banga. Sumagot naman ang Demon Lord na ang alak ay hindi masama at may magandang kalidad. Nang marinig ito, si Kang Wukyang ay napangiti ng bahagya at nagsabi na isang malaking karangalan para sa kanya na purihin ng ganito ang kanyang gawa. Nagsalita si Kang Wukyang na mayroon siyang pakiramdam na isang mahalagang bisita ang darating sa araw na ito. Pagkatapos nito, diretsahan niyang itinanong kung ano ang dahilan ng paghahanap at pagpunta ng kanyang bisita sa kanya. Ipinahayag ng Demon Lord na panahon na rin para kay Kang Wukyang na iwanan ang cult at samahang kanyang kinabibilangan ngayon, na isang bagay na tila hindi inaasahan ni Kang Wukyang. Itinanong ni Kang Wukyang kung ang sinabi ba nito ay may kinalaman sa mga ginagawa ng young leader sa Central Plains nitong mga nakaraang araw. Habang mahigpit niyang hawak ang puting banga ng alak, sumagot ng maikli at may pag-iingat ang Demon Lord na maaaring nang may kinalaman ito. Sinabi niya na umaasa siyang makakatulong ito kay Sorayang sa mga darating na panahon, dahil naniniwala siyang ang karanasan at kakayahan ni Kang Wukyang ay kailangang-kailangan para sa tagumpay ni Sorayang. Dahan-daang umupo si Kang Wukyang at nagtanong kung hindi ba nasaktan at nagalit ang Demon Lord sa mga sinabi nito, ngunit tahimik lamang ang Demon Lord sa kanyang tanong, habang walang maririnig na sagot agad, tanging katahimikan lamang ang sumunod sa kanyang tanong. Pinaliwanag ni Kang Wukyang na ang young leader ay madalas na kumikilos ng mag-isa kahit walang utos mula sa kanya. Sumagot naman ang Demon Lord na kung ito ay nakapagpapasaya at nakapagbibigay kasiyahan kay Kang Wukyang, sapat na iyon para sa kanya. Inidugtong pa ni Kang Wukyang na ang tiwala sa pagitan ng Master at Disciples ay maaaring maging napakalalim, at sa panahong ito kung saan maging magkakapatid ay nagpatayan, ang ganitong uri ng tiwala ay talagang nakakamangha at bihira ng makita.
Tumingin ang Demon Lord ng diretso kay Kang Wukyang at nagtanong kung mayroon pa rin ba itong galit at hinanakit sa kanyang kapatid. Sa isang pagbabalik-tanaw, sinabi nito na ang kapalaran ng kanilang temple ay nakasalalay sa pagtatangkang pagpatay na ito, at umaasa siyang makikita sila muli ni Kang Wukyang, habang si Kang Wukyang naman ay nakatitig lamang sa mesa. Sumagot naman si Kang Wukyang na sinabi na niya ang lahat na ang panahon ng pinakamabisang lunas, at ngayon ay napalaya na niya ang lahat ng galit at hinanakit na kanyang naramdaman noon. Idinagdag pa niya na kung magkikita pa sila ng kanyang kapatid, sa tingin niya ay iaalok na lamang niya ito ng inumin ng may ngiti sa kanyang mga labi. Kasabay nito ay nagtagpo at magtama ang kanilang tasa, na lumilikha ng malinaw na tunog. Ang sandaling ito ay simple lamang ngunit puno ng kahulugan, isang bagong simula para sa kanilang ugnayan at para sa misyong kanilang haharapin. Sa gitna ng madilim at malalim na asul na kalangitan, makikita ang malaki at maningning na bilog na buwan ay nakatago ng bahagya sa likod ng manipis na ulap, habang ang mga tuyo at walang daong sanga ng puno ay nakaharang sa harap nito sa liwanag ng gabi. Sa ilalim ng tanawin ng buwan, nagsalita ang Demon Lord na walang saysay na patagilan pa ang kanilang pag-uusap, at ibabalik na niya kay Kang Wukyang ang kanyang martial prowess at kakayahan sa pakikipaglaban na matagal nang nawala sa kanya. Bago pa man magpatuloy ang Demon Lord, si Kang Wukyang naman ay nagtanong kung maaari pa ba siyang magtanong ng isa pang bagay bago nila tapusin ang kanilang usapan. Diretsahan niyang itinanong kung bakit ito nagpatawad at nagligtas sa kanyang buhay, dahil ayon sa kanya, sa pananaw ng Demon Cult at maging sa sarili niyang pananaw, siya ay isang taong nararapat lamang na mamatay matapos ang kanyang ginawa. Idinagdag pa ni Kang Wukyang na siya mismo ang nagtangkang pumatay sa Demon Lord, kaya kahit pa siya ay punitin ng 10,000 beses ay hindi pa rin sapat na parusa para sa kanyang ginawang kasalanan. Alam niyang wala siyang karapatang humingi ng paliwanag, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na alamin ang dahilan ng ganitong kabutihan. Muli at mas malinaw na itinanong ni Kang Wukyang kung bakit ginawa ng Demon Lord ang lahat ng ito. Alam niyang ang sagot ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan at lalo pang magpapagulo sa kanyang isip, ngunit kailangan niyang malaman ito bago siya magpatuloy sa kanyang bagong landas. Tumingin ng diretso ang Demon Lord sa kanya at sumagot ng napakasimple at walang paligoy-ligoy na naramdaman lamang niyang gawin iyon. Idinagdag pa niya na nakita niyang kawili-wili at natatangi si Kang Wukyang, kaya sa tingin niya ay sayang naman kung papatayin pa niya ito. Si Kang Wukyang ay nagtanong kung iyon na lamang ba ang buong dahilan, na hindi makapaniwala na ang kanyang kapalaran ay nakadepende lamang sa ganitong simpleng pagtingin. Ang Demon naman ay sumagot pabalik kung kailangan pa ba nito ng ibang dahilan. Napagtanto ni Kang Wukyang na nabubuhay pa siya ngayon dahil lamang sa pansariling kagustuhan ng Demon Lord, isang bagay na mahirap tanggapin para sa isang mandirigma na sanay na ang buhay ay nakasalalay sa katapatan at lakas. Alam niyang wala na siyang karapatang magreklamo, ngunit mahirap pa rin para sa kanya na maunawaan na siya ay pinahahalagahan hindi dahil sa kanyang serbisyo kundi dahil sa kung sino siya. Sumagot ang Demon Lord ng payapa, na ganoon nga iyon at walang dapat pang pag-usapan pa. Tumingin si Kang Wukyang ng malalim sa Demon Lord, habang ibinabahagi niya ang matagal ng pag-aalinlangan na bumabagabag sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon. Inamin niya na noong una ay inakala niyang may mga tao palang itinatagong nagmamasid at nagbabantay sa kanya sa bawat galaw niya, na tila siya ay isang bihag na hindi pinapayagang kumilos ng malaya. Idinagdag pa niya na sa pag-aakalang iyon, naniwala siyang ang buong pagtanggap at pag-aalaga sa kanya ay isang tuso at maingat na plano lamang upang makuha at mahugat ang mga lihim at natatanging pamamaraan ng pagpatay na pagmamay-ari ng Formless Temple. Dahan-daw ang tinaas ng Demon Lord ang puting tasa patungo sa kanyang bibig. Sa gitna ng pag-inom, ipinahayag niya ng walang pag-aalinlangan na wala siyang kahit anong interes sa mga ganoong uri ng maliit at walang kabuluhang pagkukunwari at pakana. Ipinaliwanag pa niya na hindi ang dahilan ang pinakamahalaga sa lahat, kundi ang kinalabasan at resulta ng mga pangyayari. Idinagdag niya na anuman ang naging dahilan, maging ito man ay pansariling kagustuhan o hindi, ang katotohanan ay nananatiling nanirahan at namuhay ng payapa si Kang Wukyang sa lugar na ito sa loob ng mahigit 20 taon. Ngayon, sa sandaling ito na kailangan na ng kanyang successor ng tulong at karanasan ni Kang Wukyang, siya ay narito na at handang maging kapakipakinabang para sa layuning iyon. Si Kang Wukyang ay nakatingin sa kanya mula sa kabilang panig ng mesa, na ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtanggap sa katotohanan at pag-unawa sa mas malawak na pananaw ng Demon Lord. Sinabi pa niya na ang paghawak ng isang patalim ay hindi kailanman naaalala ang dugong damaykit dito.
At ang tanging bagay na may tunay na kahalagahan ay ang katotohanang ito ay inihagis at ginamit sa laban. Ipinahayag niya na ang katotohanang tama ang kanyang pinili noong una ay napatunayan na mismo sa sandaling ito. Biglang humalaklak ng malakas at puno ng damdamin si Kang Wukyang, na umalangaw-ngaw sa buong silid at bumasag sa matagal na katahimikan. Pagkatapos ng kanyang halakhak, inamin niya ng buong puso na talagang hindi niya kayang higaitan at talunin ang Demon Lord, maging ito man ay sa talino, sa lakas, o sa pag-unawa sa takbo ng mundo. Dahan-daang nang tumayon si Kang Wukyang mula sa kanyang upuan, sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at pagtitiwala, mariin niyang hilingin na ibalik na sa kanya ang kanyang martial prowess, ang likas na lakas at kakayahan sa pakikipaglaban na matagal nang nakatago at hindi niya magamit ng buo. Kasabay nito ay dahan-daang itinaas ng Demon Lord ang kanyang kanang kamay at ibinuka ang palad, habang ang Maningning Chi ay nagsimulang umikot at damaloy mula sa kanyang palad patungo sa paligid. Sa kabilang panig, ang mukha ni Kang Wukyang ay puno ng matinding pagtitiis, habang ang mga butil ng pawis ay dahan-daang bumabagsak mula sa kanyang noo at dumadaloy pababa sa kanyang pisngi, habang ng kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit, habang ang kanyang buong katawan ay nakakaramdam ng matinding bigat at pamilyar na init na bumabalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Alam niyang ang sandaling ito ay magbabago ng lahat, at ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay tanda ng pagbabalik ng lakas na kailangan niya upang magampanan ang kanyang tungkulin. Ang palad ng Demon Lord ay gumagalaw ng maayos at may tiyak na ritmo, habang ang nagniningning na chi ay patuloy na dumadaloy at lumalawak palalo sa paligid. Ang liwanag ay biglang kumalat at binalot ang buong katawan ni Kang Wukyang, na ang kanyang kasuotan ay gumagalaw ng mabilis dahil sa puwersa ng ching pumapasok at lumalabas sa kanya, habang tinatanggap niya ang bigat ng lakas, na ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay muling nabubuo at pinapatibay. Matapos ang matinding proseso, ang liwanag ay unti-unting naglaho at ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, ang nakahain na puting tasa, banga ng alak, at plato ng masarap na ulam ay nananatili sa mesa na tila walang nangyaring pagbabago, ngunit ang hangin sa paligid ay naging mas mabigat at puno ng bagong lakas. Dahan-daang ibinaba ng Demon Lord ang kanyang kamay at tumingin ng diretso kay Kang Wukyang, habang ang kanyang mukha ay puno ng kasiyasang kumpiyansa, mariin niyang sinabi na tapos na ang lahat, na ang proseso ng pagbabalik ng lakas ay matagumpay nang natapos at wala nang dapat pang ikabahala. Dahan-daang damilat si Kang Wukyang, habang makikita ang pagbabago sa kanyang buong katawan, matapos ang proseso. Nakatayo si Kang Wukyang sa gitna, habang dahan-daang itinataas ang kanyang parehong kamay sa harap ng kanyang katawan. Sinabi niya na napakatagal na panahon na mula noong huli niyang naramdaman ang ganitong uri ng lakas at pagiging buo ng kanyang sarili. Habang hawak ang mga kubyertos, tumingin ang Demon Lord kay Kang Wukyang at nagpapaalala na dahil sa tagal ng pagkawala ng kanyang kakayahan, tiyak na naninigas at hindi pa sanay ang kanyang katawan sa muling paggamit ng ganitong lakas, dahil alam niyang hindi sapat ang ibalik lamang ang lakas, kailangan din itong sanayin at muling makilala ng katawan ni Kang Wukyang. Ipinaliwanag ng Demon Lord na bagaman maaaring maninigas pa ang kanyang katawan sa simula, mayroon siyang napakalaking kalamangan na magpapabilis sa kanyang pagbangon. Sinabi niya na ang energy core ay pinagkukunan ng kanyang lakas ay mas malaki at mas malalim na ngayon kaysa noong una, kaya hindi na kailangan ng mahabang panahon upang mabawi niya ng buo ang kanyang dating kasanayan at husay sa pakikipaglaban. Ipinahayag naman ni Kang Wukyang ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ginawa para sa kanya. Bago tuluyang lumisan, lumingon pa si Kang Wukyang at tumingin ng seryoso ngunit may pag-asa sa Demon Lord. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na sana ay magkita pa sila muli sa hinaharap. Sa sandaling iyon, ang buong katawan ni Kang Wukyang ay napapaligiran ng matinding at maningning na chi na lumilikha ng malalakas na tunog na umalangaw-ngaw sa buong silid. Matapos ang pag-alis ni Kang Wukyang, nanatili ang Demon Lord sa kanyang pwesto at dahan-daang itinaas ang mga kubyertos patungo sa kanyang bibig. Sa gitna ng madilim na gabi, ang Demon Lord ay nananatiling nakaupo ng mag-isa sa mesa na gawa sa kahoy, habang ang mga butil ng nyebe ay patuloy na bumabagsak sa paligid niya. Ibinahagi niya na ang lasa ng pagkaing nakahain ay matapang at puno ng timpla. Lumipat ang tagpo sa Huangbo clan, mahigpit na hinawakan ni Sorayang ang kanyang espada, tumingin siya ng puno ng puot sa Secret Demonic Queen at nagtanong kung naaalala na ba siya ngayon, ng Secret Demon Queen.
Lalong nagalit ang Secret Demonic Queen at sumigaw ng mariin, na tinawag si Sorayang na walang kwentang tao at nagtanong kung sino ba ito upang gamitin ang martial prowess at lakas ng taong kanyang kinamumuhian, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Biglang humalaklak ng malakas at puno ng pagmamalaki si Sorayang sa Secret Demonic Queen, na umalangaw sa buong paligid, habang ipinagmalaki niya na makikita na ng Secret Demon Lord ang kapangyarihan na naging pundasyon ng kanyang demonic arts at mga sining ng demonyo. Inihayag niya na ang ginagamit niyang kapangyarihan ay ang Dark Shadow Chi, isang espesyal at madilim na uri ng Chi. Ipinaliwanag pa niya na nilikha niya ang teknik na ito gamit ang mga lihim na sining ng Nine Sects na matagal nang pinapangarap at hinahangad ng Secret Demonic Queen bilang pundasyon nito. Hindi makapaniwala ang Secret Demonic Queen sa narinig at nakita niya. Biglang bumalik sa alaala ng Secret Demonic Queen, kung saan sinabi niya ang tungkol sa martial arts of the Nine Sects, at nag-alok siya na kung ibibigay lamang ito sa kanya ay papayagan niya si Chan Hanji na mabuhay. Idinagdag pa niya na ito ay isang makatarungan at patas na palitan, ang buhay kapalit ng mga lihim na sining na iyon. Sumigaw naman ng buong lakas si Chan Hanji, ipinahayag niya na hindi na siya muling magsisilbing manika at kasangkapan sa kamay ng sinuman, at mariin niyang inutusan ang Secret Demonic Queen na umalis agad sa kanyang dinadaanan. Nanlaki ang mga mata ng Secret Demonic Queen at hindi makapaniwala sa kanyang nakita, habang ang kanyang isip ay hindi makapaniwala sa pangalang kanyang narinig. Binanggit niya ang pangalang Chun Hajan at sinabing imposible itong mangyari, dahil sa kanyang kaalaman ay wala na dapat itong buhay. Kasabay nito ay buong lakas na umatake ang Secret Demonic Queen patungo kay Sorayang, ngunit mabilis naman iniwasan ni Sorayang ang atake, habang iginiit ng Secret Demonic Queen na tiyak na namatay si Chun Hajan sa kanyang sariling mga kamay, at idinagdag pa niya na ginamit niya ang kanyang steel splitting claws upang durugan ang buong katawan ni Chan Hanji at tinuluyan niyang pinugutan ng ulo. Gumanti naman si Sorayang ng hampas patungo sa Secret Demonic Queen, ngunit sinalag lamang ito ng Secret Demonic Queen ng walang kahirap-hirap, habang tumugon si Sorayang ng buong kumpiyansa at sinabing naaalala niya ang pangyayaring iyon ng napakalinaw at detalyado. Kasabay nito ay dahan-dahan tumapak ang Secret Demonic Queen sa ibabaw ng bubong, na lumilikha ng mahinang na tunog. Tumingin ng seryoso ng Secret Demon Queen kay Sorayang habang tinanong niya kung ginamit ba niya ang ipinagbabawal na soul transferring spirit art, isang bagay na tinawag niyang walang katotohanan at imposible. Ipinaliwanag niya na ang teknik na ito ay kasing antas ng Divine Transformation Realm ng mga pamamaraan, at kahit ang dating Evil God ay halos walang pagkakataong magtagumpay dito. Tumugon si Sorayang na sinabing iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang gumapang siya pabalik mula sa impyerno. Tumawa ng mapait ang Secret Demonic Queen at sinabing tila nakuha niya ang mga sining ng pakikipaglaban ng taong iyon at sinusubukang gayahin ito, ngunit kung ang layunin niya ay galitin siya ay nagtagumpay na siya rito. Biglang lumabas ang matinding kulay lilang chi mula sa katawan ng Secret Demon Queen, na lumikha ng matinding pagyanig sa buong lugar, habang si Sorayang ay nakatingin mula sa ibaba, na puno ng gulat, dahil hindi niya inaasahan ang ganitong antas ng kapangyarihan mula sa Secret Demonic Queen. Ang buong anyo ng Secret Demon Queen ay napapaligiran na ngayon ng walang katapusang kulay lilang chi, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon ng maputik na liwanag, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas matapang kaysa dati. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at hindi makapaniwala sa tindi ng ching kanyang nararamdaman, na sinabing napakakapal at napakalalim ng masamang ching ito. Idinagdag pa niya na ang tinaguriang matandang demonyong ito ay lumakas ng husto, kaya hindi na siya may kumpara pa sa kanyang sarili noong nakaraang 2 taon. Bumulusok pababa ang Secret Demonic Queen ng walang pag-aalinlangan, habang sumigaw siya ng buong puot na sino man ang kanyang kaharap ay kanyang pupunitan sa 10,000 piraso, upang maging ang kanyang kaluluwa, at hindi na makalibot at makapamahinga pa sa kabilang buhay. Humarap naman si Sorayang nang hindi man lang natakot, bagkus ay lalong pa siyang napangiti at nagpasalamat sa ganitong matinding damdamin ng Secret Demonic Queen. Sinabi niya na iyan ang tunay na diwa at lakas na inaasahan niya mula sa Secret Demon Queen, na nasisiyahan pa siya na ganito ang galit na inilalabas nito. Kasabay nito ay nagbanggaan ang dalawang magkalabang ko, ang mapula at maningning na chi ni Sorayang at ang madilim at ang kulay lilang demonic chi ng Secret Demon Queen, na lumilikha ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Sa gitna ng magulong labanan, ang matalas na dulo ng sandata ay tumagos ng malalim sa likod ng ulo sa isang mandirigma, na nagdulot ng pagtulo ng maitim na dugo.
Mariin niyang itinulak ang kanyang sandata sa ulo ng mandirigma, habang ang mandirigma ay napadaing ng sakit. Bahagya siyang lumingon dahil sa hapdi at bigat ng nararamdaman. Nakatingin siya sa malayo kung saan nagbabanggaan ang dalawang pinakamalalakas na puwersa sa di kalayuan. Sa kanyang isipan, ipinapaliwanag niya na ang Secret Demon Queen ay isang napakalakas na mandirigma na hindi man lang natutulak pabalik at napapahina ng pagsalakay ng young leader. Sa kabila ng nakakatakot na lakas ng Secret Demon Queen, nananatiling puno ng pagtitiwala si Dungpil sa kakayahan ng young leader. Ipinapahayag niya sa kanyang sarili na hanggang sa sandaling ito, ang young leader ay hindi pa kailanman natatalo sa anumang laban, at ang kanyang kasanayan at tiyaga ay napatunayan na sa maraming pagkakataon. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito rin ay tiyak na magtatagumpay ang kanyang pinuno, dahil ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa chi kundi nasa talino at determinasyon na hindi matitinag ng anumang pagsubok. Sa ibang bahagi ng tagpo, isang kamay ang mariing humila sa kwerdas ng pana, na dahan-dahan ang handa para sa susunod na pag-atake, habang ang palaso ay nakatutok na ng maayos sa target. Mabilis namang tumalon paitaas si Dungpil, habang ang isang napakalakas na pana ay tumama sa sahig kung saan siya kanina nakatayo. Ang pagtama ay lumikha ng malalim na bitik at nagkalat ng mga piraso ng bato sa lahat ng direksyon, habang ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pagkagulat, dahil hindi niya inaasahan ang ganitong biglaang atake mula sa kanyang likuran. Tumingin si Dungpil sa malayo kung saan nanggaling ang atake, doon niya nakita ang Mountain Breakang Archer Guard na nakatayo sa tuktok ng bubong ng gusali, na nagmamasid at naghihintay ng tamang oras na sumali sa labanan. Tumingin ng seryoso ang Mountain Breakang Archer Guard at hinarap si Dungpil, sinabi niya na huwag itong tumingin sa ibang direksyon at huwag isipin na tapos na ang kanilang laban, dahil iminungkahi pa niya na simulan na nila ang ikalawang yugto ng kanilang pagtutunggali, habang ang kanyang mga kamay ay nakaposisyon na, at handa ng humila ng pana. Tumingin lamang si Dungpil sa Mountain Breakang Archer Guard, kahit na ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat at mantsa ng dugo. Kasabay nito ay ang buong paligid ay sunod-sunod na sumabog sa tindi ng Qing ipinapalabas, kung saan ang mga gusali at tore ay unti-unting gumuguho at nasesira. Habang nakikipaglaban si Sorayang at mahigpit na ibinaba ang kanyang sandata upang harangan ang paparating na lilang liwanag ng demonic chi, sa kanyang isip, kinikilala niya na ang Secret Demon Queen ay nagsisimula ng gamitin ang kanyang buong lakas, at alam niyang kung magpapabaya siya kahit sa loob lamang ng isang sandali, tiyak na ito na ang magiging katapusan niya. Sa gitna ng patuloy na pagtutulak ng chi, sa isipan ni Sorayang ay inihambing niya ang kanilang kakayahan, at napagtanto na halos magkapareho ang dami ng kanilang inner energy, habang siya pa nga ang may kalamangan pagdating sa raw power at likas na lakas ng puwersa. Napagtanto niya na sa kabila ng pagkakapantay ng chi at kalamangan sa lakas, pagdating sa martial arts realm at lalim ng kasanayan sa sining ng pakikipaglaban, ang tinaguriang Secret Demonic Queen ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Hindi pwede itong ipagwawalang bahala ang pagkakaibang ito, dahil alam niyang dito maaaring magsimula ang kanyang pagkatalo. Kasabay nito ay inilabas ng Secret Demonic Queen ang kanyang buong lakas na chi sa buong paligid, habang si Sorayang ay mabilis na humanda ng kanyang depensa. Ngunit tumalsik pa rin siya palayo at tumama ng malakas sa mga pader, na nagdulot ng pagkabasag at pagkalat ng mga piraso ng bato. Ang matinding puwersa ng kanyang pagtalsik na nagdulot ng sunod-sunod na pagkawasak sa mga gusali at tore sa buong lugar, habang ang malalakas na pagsabog ay nagdulot ng pagguho ng mga bubong at pagkabasag ng mga haligi, habang ang alikabok at mga piraso ng istruktura ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ng pangyayari, dahan daw ang tumayo si Sorayang, habang nagniningning sa kulay pulang chi ang kanyang espada, habang dahan daw ang hamupa ang usok sa kanyang paligid. Muling nagpakawala si Sorayang ng Aura Blade patungo sa Secret Demonic Queen nang walang sinasayang na oras, habang ang Secret Demon Queen ay lumilipad sa ere at sumagot sa kanyang atake. Sa gitna ng kanilang patuloy ng pagpapalitan ng atake, napagtanto ni Sorayang na ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang martial prowess at ng Secret Demon Queen ay napakanipis lamang, tila kasing nipas ng papel. Sa antas na kanilang narating, ang salitang pagkakaiba ay nawawalan na ng kahulugan, at maituturing na silang magkapantay sa ganitong larangan. Sa kanyang isip ay napagtanto niya na sa kabila ng kanilang pagkakapantay sa antas ng pantas, darating ang yugto na higit pa rito, yugtong lumalagpas sa hangganan ng kakayahan ng tao at bumabasag sa mga limitasyon ng sining ng pakikipaglaban, habang ang kanyang mga ngipin ay nanganginit ng husto,
at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na maabot din ng ganitong antas, kahit na alam niyang napakahirap at mapanganib ito. Kasabay nito ay ang Secret Demon Queen ay iniunat ang kanyang kamay, habang pinalabas niya ang chi at inatake si Sorayang. Mariing hinawakan ni Sorayang ang kanyang sandata upang harangan ang paparating na atake, habang ang matinding lilang chi na liwanag ay tumatama ng direkta sa kanyang depensa. Sa kanyang isip ay napagtanto niya na kahit gaano man kaliit at kasing nipas ng papel ang pagkakaiba sa simula, kapag nasa pinakamataas na antas na ng pakikipaglaban ay nagiging kasing lawak at kasing taas pa ito ng isang dakilang bundok. Biglang naging seryoso ang mga mata ni Sorayang sa kanyang nakita. Sa gitna ng matinding kulay lilang chi, inilabas ng Secret Demon Queen ang kanyang pinakamapanganib na pamamaraan, ang Secret Demon Palm Strike. Ang buong paligid ay napuno ng napakaraming anino ng mga kamay na gawa sa lilang na chi, na lahat ay nakaturo at sumusugod patungo kay Sorayang. Habang pilit na pinapanatili ang kanyang balanse sa sirang sahig, iniisip ni Sorayang na ang dalawang magkaibang kakayahan ay pwedeng itong mapunan at mabago sa pamamagitan lamang ng isang maliit na pagkakamali o tamang desisyon, ngunit sa kabilang banda, ito ay maaari ring maging pagkakaibang hindi na kailanman mababago o matatawid sa buong buhay niya. Napuno ng puot si Sorayang habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa kanyang isip ay mariin niyang itinanong kung ano na ang nararapat niyang gawin sa gitna ng ganitong sitwasyon. Habang mabilis na sumugod ang Secret Demonic Queen patungo kay Sorayang, muling nagtanong si Sorayang sa kanyang sarili kung paano niya magagamit at mapapakinabangan ang napakaliit na puwang at pagkakaibang hindi agad napupunan at nawawala. Mariing tumapak si Sorayang sa sahig, habang naglalabas ng matinding chi sa kanyang katawan. Pumikit ng mariin si Sorayang, habang sa kanyang sariling isip, buo niyang ipinahayag na pansamantala niyang itatabi at hindi muna gagamitin ang Nine Depths Demonic Arts, ang teknik na matagal niyang pinag-aralan at naging sandigan ng kanyang lakas, ngunit alam niyang kailangan niyang baguhin ang kanyang pamamaraan upang malampasan ang kalamangan ng Secret Demonic Queen. Ang biglaang pagbabago ng kanyang chi, na nagdulot ng matinding pagkabigla sa Secret Demon Queen, habang ang kanyang mga mata ay nanlaki at halos lumabas sa gulat, habang nakatingin sa kanya, hindi niya maunawaan kung bakit biglang nagbago ang daloy at katangian ng lakas na kanyang nararamdaman, at ang kanyang isip ay nagsimulang maghanap ng paliwanag sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng puwang sa kanyang depensa, dahil pansamantalang hindi niya matukoy ang susunod na galaw ni Sorayang. Dahil dito, umatras ng mabilis at tumalon palayo ang Secret Demonic Queen upang hindi matamaan ng pagsabog, habang ang matitinding tunog ng pagtama ay umalangaw sa buong lugar. Dahan-daang damilat si Sorayang sa kanyang mga mata, habang patuloy na naghahanda. Muling siyang nagpasya na pupunuin niya ang buong nilalaman ng kanyang katawan ng tanging Demonic Emperor Chi, ang pinakadalisay at pinakamakapangyarihang anyo ng Qing kanyang taglay. Hindi makapaniwala at lalong naguluhan ang Secret Demonic Queen, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sorayang. Sa kanyang isip ay nagtanong siya kung ano ba ang nangyayari at kung bakit biglang nagbago ang buong anyo ni Sorayang. Hindi niya maunawaan kung paano nagawang talikuran ni Sorayang ang kanyang nakasanayan at maglabas ng ganitong uri ng lakas, at ang kanyang dating kumpiyansa ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Sa gitna ng matinding asul na kidlat at chi na bumabalot sa kanya, sa isipan ni Sorayang, sinabi niya na ang kilala bilang si Chun Hajan ay nagbago na ng anyo. Ang pagbabagong ito na ang dating tinangay ng matinding pagnanais na maghiganti ay sa ngayon ay wala na, at sa halip ay muli siyang bumalik sa kanyang tunay niyang pagkatao. Buo niyang ipinahayag na muling siyang magiging si Sorayang, ang young leader ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa ibang bahagi ng digmaan, hindi makapaniwala ang Mountain Breaking Archer Guard sa kanyang nakita at napabulong na hindi kapanipaniwala ang kanyang nasasaksihan, habang walang alinlangan na pinapatay ni Dangpil ang humaharag sa kanyang daanan. Habang hawak ang pana ay mariin niyang hinayla ang kwerdas, habang hindi may kakaila ang katotohanan sa kanyang sarili, inamin niya na sa kabila ng dami ng kalaban, nag-iisa lamang si Dangpil, ngunit siya mismo ang pumapatay sa lahat ng pinakamalalakas na mandirigma ng 9 Generals, 8 Calamities, 7 Deaths, at 6 Clouds. Sa bahagi ni Dangpil, kalmado niyang sinalag ang biglaang atake patungo sa kanyang. Habang nakatutok na ang pana ng Mountain Breaking sa kanyang sariling isip, tiyak niyang itinanggi na ang tagumpay ni Dangpil ay hindi lamang nakasalalay sa simpleng mental strength at katatagan ng isip, alam niyang mayroong higit pa rito kaysa sa lakas ng isip lamang,
at kailangan niyang maunawaan ito bago makagawa ng susunod na hakbang. Kasabay nito ay pinugutan na ito ni Dumpil ng ulo, habang napagtanto ng Mountain Breakang, ipinahayag niya na lumalaban si Dumpil bitbit ang isang paninindigan at paniniwala na hindi kayang isipin at unawain ng karaniwang tao. Kasabay nito ay pinakalawan na ng Mountain Breakang Archer Guard ang kanyang palaso patungo kay Dumpil, habang hindi pa niya ito napapansin. Ngunit agad na nakapansin ng panganib si Dumpil at mabilis na itinaas ang kanyang sandata upang harangan ang paparating na palaso. Ang matinding banggaan ng espada at palaso ay lumikha ng maningning na pagsabog ng liwanag at matunog na kalansing na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Matapos ang ginawa ni Dumpil, tumingin lamang ang Mountain Breakang Archer Guard, nang sorayang kay Dumpil. Alam niyang hindi biro si Dumpil, at kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang nalalaman upang makamit ang tagumpay. Mariing napadaing ng sakit si Dumpil, habang ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa maraming sugat sa kanyang likuran at braso, gayunpaman, walang bakas ng pagsuko sa kanyang tindig, at patuloy pa rin siyang nakatayo sa kanyang sariling paa kahit na halos hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang katawan. Kinilala ng Mountain Breakang Archer Guard ang galing ni Dumpil, sinabi niya na si Dumpil palang nag-iisa na humahakbang patungo sa kanya. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkamangha na nag-iisa lamang si Dumpil ngunit nagawang talunin ang mahigit 30 peak-level martial artists, ang mga pinakamahuhusay na mandirigma sa kanilang panig. Sa kabila ng pagkilala sa galing ni Dumpil, mariin niyang sinabi na hanggang dito na lamang ang kanyang mararating at hindi na siya makakausad pa, habang kanyang kamay ay muling humila ng 3 palaso na nakahanda na sa kanyang pana. Mariing nanganginit ang mga ngipin ni Dumpil, habang mabilis siyang nag-isip kung paano pa siya makakaligtas sa 3 palaso patungo sa kanya. Bago magpakawala ng huling palaso, sinabi ng Mountain Breakang Archer Guard ang kanyang pagpapalam sa tinaguriang Nameless Swordsman. Kasabay nito ay sabay nilang pinakawala ng kanilang atake, pinakawala na ng Mountain Breakang Archer Guard ang palaso patungo kay Dumpil, sinagot naman ito ni Dumpil at itinapon ang kanyang espada patyugo sa 3 palaso. Ngunit merong isang palaso ang matagumpay na tumagos sa paa ni Dumpil. Hindi rin nakaligtas ang Mountain Breakang Archer Guard dahil naputol ang kanyang braso, habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding gulat sa biglaang nangyari sa kanyang braso. Pagkatapos matamaan, halos hindi na makatayo ng tuwid si Dumpil, habang ang kanyang buong katawan ay puno na ng mga sugat at mantsa ng dugo. Mariin siyang napadaing ng matinding sakit, habang ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang mga sugat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, mariing ipinahayag ng Mountain Breakang Archer Guard na hindi pa tapos ang lahat at hindi pa siya natatalo, habang ang mukha ni Dumpil ay napuno ng gulat sa kanyang nakita. Sa matinding pagsisikap, kinuha ng Mountain Breakang Archer Guard ang palaso na nahulog sa sahig at mariing itinukod ito sa pagitan ng kanyang mga ngipin bilang huling paraan ng paghahanda. Muling pamusisyon ang Mountain Breakang Archer Guard sa ibabaw ng mga basag na bato, kahit na siya rin ay may sariling mga sugat, mariin siyang humila sa kwerdas ng kanyang pana, habang ang kanyang ekspresyon ay muling naging seryoso at puno ng paghahanda para sa susunod na atake. Dahil dito, walang pagpipilian si Dumpil kung di tumakbo na lamang kahit nahihirapan na sa pagtakbo, para lamang makaligtas sa palaso na paparating patungo sa kanya. Kasabay nito ay pinakawala na ng Mountain Breakang Archer Guard ang kanyang palaso, na mabilis itong bumulusok patungo kay Dumpil. Direkta itong tumama sa katawan ni Dumpil ng buong puwersa, na nagdulot ng malawakang pagtalsak ng dugo sa paligid. Sa gitna ng katahimikan matapos ang matinding banggaan, buo at malinaw na inamin ng Mountain Breakang Archer Guard na siya ang nagwagi sa labanang ito. Kasabay nito ay ibinagsak niya ang kanyang hawak na pana sa sahig, at napatawa ng mahina. Kasabay nito ay malakas siyang tumawa, habang ang kanyang mukha ay napuno ng kasiyahan sa kabila ng lahat ng sugat at pagod. Wala siyang pagsisisi sa kanyang ginawa, dahil alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang layunin. Ngunit biglang nang bago ang kanyang ekspresyon, nang may aninong dahan daw ang lumapit sa kanya, habang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Nakatingin siya sa kanyang harapan, habang nakita niya si Dumpil sa kanyang harapan na puno ng sugat, habang nakatitig sa kanya. Kasabay nito ay kinuha ni Dumpil ang isang palaso, habang sumigaw na ngayon na. Ibinaon ito ni Dumpil sa mukha ng Mountain Breakang Archer Guard sa kanyang harapan ng walang alinlangan. Pagkatapos nito, dahan daw ang tinaas ni Dumpil ang kanyang kamay na may malaking hiwa sa kanyang palad,
habang buo at malinaw niyang sinabi na natapos na niya ang kanyang tungkulin para sa Young Demon Lord. Mula sa kailaliman ng kanyang isipan, sinabi niya ang isang matibay na utos na tumatak sa kanyang puso, kailangan niyang manalo sa labanang ito, at kapag nakabalik na siya ng ligtas, mayroon siyang itatanong na isang mahalagang sagot na hindi pa niya naririnig hanggang ngayon. Dahan-dahan niyang kinuyam ang kamay, nais niyang malaman ang buong katotohanan kung bakit ipinahayag ng young leader sa Secret Demon Queen na siya ang pinakamahusay na assassin sa buong mundo, at kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang matapang na pahayag na nakabalik siya ng buhay mula sa impyerno. Idinagdag pa niya na nais din niyang malaman ang buong katotohanan kung bakit sinabi ni Sorayang na nakabalik siya ng buhay mula sa impyerno, isang pahayag na tila imposible para sa karaniwang tao, ngunit may bigat at katotohanan na hindi may kakaila. Lumipat ang tagpo kung saan naging madilim at puno ng kumukulog na chi ang bumapalibot sa buong paligid. Mula sa gitna ng mga maningning na liwanag ay dahan-daang naglakad si Sorayang. Habang seryosong nakatingin sa Secret Demonic Queen. Sa kabilang panig, nakatingin ang Secret Demonic Queen kay Sorayang nang may matinding pagkagulat at hindi makapaniwala, habang nakikita niya ang pagbabago sa disposisyon at lakas ni Sorayang. Hindi niya maunawaan kung paano nagbago ng lubusan ang aura at tindig ni Sorayang, mula sa kahinaan patungo sa isang lakas na tila hindi makakamit ng karaniwang tao. Dahan-daang nang hinanda ni Sorayang ang kanyang espada, habang muli niyang itinaas ang kanyang espada. Hindi rin nagpahuli ang Secret Demonic Queen at mabilis ding inilabas ang kanyang kuko para sa paghahanda ng atake. Sabay silang umatake, at mabilis na hinampas ni Sorayang ang kanyang espada patungo sa leeg ng Secret Demonic Queen, ngunit ang kuko naman ng Secret Demonic Queen ay patungo naman sa leeg ni Sorayang. Dahil sa sitwasyon na iyon, mabilis nilang pinigilan ang kani-kanilang atake at huminto sa kanilang pagsugod. Kasabay nito ay tumalon sila palayo sa kani-kanilang panig. Bago pa man makatapak sa sahig, mabilis nang sumugod ang Secret Demonic Queen, nagwalang pag-aalinlangan. Habang nakabawi na siya sa kanyang momentum, muling niyang hinarap ng direkta si Sorayang, hindi siya makapaniwala na ang taong inaakala niyang mahina at lantang lupa ay may kakayahang magdulot ng ganitong kalaking banta sa kanya, at sa kanyang isipan ay puno siya ng tanong kung paano nagkaroon ng ganitong lakas si Sorayang sinasabing nakabalik lamang mula sa impyerno. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nakatagong lakas upang harapin si Sorayang sa kanyang kawalan ng kanyang paghahanda sa depensa. Sa gitna ng matinding pag-atake ng lila na chi, ang mukha ni Sorayang ay nanatiling kalmado, habang ang kanyang asul na mga mata ay naglalabas ng matalas na tingin at tila kayang makita ang bawat kahinaan ng Secret Demonic Queen, at ang kanyang ekspresyon ay walang bakas ng pag-aalinlangan at takot kahit na ang paligid ay puno ng nakakatakot na puwersa. Sa isang biglaang pagbabago ng galaw, itinaas ni Sorayang ang kanyang espada, habang sabay na ibinuhos ang kanyang natatanging pamamaraan na Heavenly Demon Lightning Bolt Fist, ang asul na kidlat na chi ay sumabog mula sa kanyang sandata, na lumikha ng napakalakas na hampas patungo sa Secret Demon Queen. Nang tumama ang atake ni Sorayang, ang Secret Demon Queen ay napalipad palayo, dahil sa bigat ng puwersang kanyang naramdaman. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala na siya, na kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa kanilang mundo, ay napabagsak ng ganito kadali ng isang taong inakala niyang wala ng lakas. Habang pilipilit niyang sinalag ang atake, hindi siya makapaniwala na isang taong inakala niyang walang halaga ay naglakas loob na atakihin ang kanyang mukha, isang bagay na itinuturing niyang pinakamataas na uri ng paglapastangan sa kanyang pagkatao. Sa kanyang isipan ay puno siya ng puot at pagnanais na gantihan si Sorayang ng daan-daan. Mula sa malaking bitik sa sahig, nagsalita si Sorayang upang magtanong ng isang bagay na matagal nang nakatago sa kasaysayan ng kanilang mundo. Nagtanong siya kung naniniwala ba ang Secret Demonic Queen na noong unang panahon, ang Evil God ay mas malakas pa kaysa sa Heavenly Demon. Ang tanong na ito ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa Secret Demon Queen, na hindi makapaniwala na alam ni Sorayang ang tungkol sa mga sinaunang nilalang na iyon at ang kanilang matagal ng pagtutunggali. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ipinagpatuloy ni Sorayang ang kanyang sinabi, batay sa kalagayan at lakas na ipinakita ng Secret Demon Queen sa labanang ito. Sinabi niya na tila hindi totoo ang sinasabing ang Evil God ay nagtagumpay laban sa Heavenly Demon noon. Sa kanyang pananaw, kung ang isa sa pinakamakapangyarihang tagapagmana ng kapangyarihan ng mga sinaunang nilalang ay ganito lamang kalakas, mas lalong hindi nito mapapatunayan na ang isa ay mas higit pa sa isa noong unang panahon.
Nagpahayag ng matinding pagmamalaki ang Secret Demonic at hindi matitinag na paninindigan sa kanyang sariling lakas. Sa kanyang pananaw, siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo, at walang sinuman ang may karapatang tumayo at maging mas mataas pa sa kanya. Siya ang pinakamahusay sa ilalim ng langit, at walang sinuman ang makapagpapabagsak sa kanya. Ngunit kasabay ng kanyang matapang na pahayag ay ang matinding kalituhan at takot na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla siyang napipilitang umatras sa laban, gayong batid niyang ang kanyang bilis ng pagtugon, ang lakas ng kanyang kapangyarihan, at ang husay ng kanyang martial prowess ay masigit pa kaysa sa sinumang kilala niya. Hindi siya naniniwala na si Sorayang ay may ganitong kalaking kakayahang hamanin ang kanyang kapangyarihan. Sa kabilang panig, inangat ni Sorayang ang kanyang kamay na nababalot ng maningning na asul na chi. Sa kanyang pananaw, sapat na ang kanyang nakita sa hindi kumpleto at kulang-kulang na pamamaraan ng pakikipaglaban ng Secret Demon Queen, na tinawag niyang half-baked martial prowess, na hindi sapat upang ituring na tunay na kapangyarihan. Tumitig si Sorayang sa Secret Demonic Queen, sinabi niya na handa siyang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan at ang kapangyarihang kanyang taglay upang matugunan ang sarili niyang pagnanasa. Sa isang mabilis at matinding pagkilos, nagpakawala si Sorayang ng kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan na tinatawag na Demonic Hand of the Heavens, na siyang tunay na anyo ng kapangyarihan ng Heavenly Demon, habang ang kanyang buong paligid ay nabalot ng malalim at umiikot na itim na chi, na humihigop ng lahat ng puwersa sa paligid, habang ang kanyang kamay ay nakalahad ng direkta patungo sa Secret Demon Queen. Dahil sa lakas ng pamamaraang ginamit ni Sorayang ay hindi lamang ito nakakaapekto sa kanilang dalawa kundi pati na rin sa buong paligid. Ang matibay na palasyo sa kanilang likuran ay biglang nagbitak-bitik at gumuho, ang mga matitigas na haligi, ang magagandang disenyo ng bubong, at ang mga dingding nito ay nagkawatak-watik at nagkalat bilang mga piraso ng bato at kahoy na lumilipad sa ere. Sa gitna ng pagkawasak ng palasyo, ang Secret Demon Queen ay puno ng matinding pagkagulat. Habang nakikita niya na ang nangyayari sa kanyang paligid, hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng ganitong kalaking epekto ang atake ni Sorayang, at sa kanyang isipan ay paulit-ulit siyang nagtatanong kung ano nga ba ang ganitong uri ng kapangyarihan na kayang wasakin ang matibay na gusali at baguhin ang anyo ng kanilang labanan. Habang patuloy na kumikilos ang chi, ang espasyo mismo sa kanilang paligid ay nagsimulang mabago ang paligid. Ito ay hindi lamang simpleng pagkasira ng mga bagay kundi ang pagbabago sa mismong pundasyon ng lugar na kanilang kinalalagyan. Sa isipan ng Secret Demonic Queen, napagtanto niya na ang kanyang sariling pamamaraan na tinatawag na water arts ay tila napipilitang yumuko at maduraj sa harap ng ganitong puwersa. Ang mga galaw ng tubig na dati niyang ginagamit upang kontrolin ang laban ay ngayon ay pinipilipit at winiwasak ng lakas ni Sorayang. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang sitwasyong ito ay lubos na mapanganib, hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa lahat ng nasa paligid. Sa gitna ng dilim at magulong chi, ang mga paa at binti ng Secret Demon Queen ay tila napapaligiran ng mga anino na kamay na gawa sa purong lakas ni Sorayang. Habang lalong humihigpit sa paghawak sa kanya, ang Secret Demon Queen ay nagsisikap pa ring kumilos at makawala sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Sa kanyang isipan, alam niyang kailangan niyang makalaya sa ganitong nakakatakot na force field sa larangan ng puwersa na nilikha ni Sorayang. Ito ay isang bagay na hindi niya naranasan noon at tila kayang wasakin ang sinumang nakakulong dito. Sa gitna ng matinding paghihirap at pagpipigil ng puwersang pumapalibot sa kanya, ang Secret Demon Queen ay nagpakawala ng matinis na daing ng sakit, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagsisikap na makawala. Sa kanyang isipan, nagpasya siyang ibuhos ang pinakamataas na antas ng kanyang natatanging kapangyarihan, ang Evil Emperor Heaven Chi, at itaas ito hanggang sa ika-12 yugto. Ang pinakamalakas na anyo nito na bihira niyang gamitin dahil sa matinding bigat na dulot nito sa kanyang sarili. Alam niyang ito na ang kanyang huling pag-asa upang labanan ang nakakatakot na lakas na ipinakita ni Sorayang, at handa siyang harapin ang anumang kapalit upang hindi siya mapahiya at matalo sa harap ni Sorayang. Dahan-dahan nang inilabas ng Secret Demon Queen ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang palad, habang dahan-dahang lumabas ang berdeng chi sa kanyang sa buong katawan. Sa kabilang panig, si Sorayang ay nanatiling kalmado at matalas ang pagmamasid sa bawat galaw ng Secret Demon Queen. Sa kanyang isipan, alam niyang ang ganitong antas ng kapangyarihan ay hindi sapat upang talunin ang tunay na lakas ng Heavenly Demon. Sa wakas ay ganap nang naabot ng Secret Demon Queen ang ika-12 yugto ng kanyang Evil Emperor Heaven Chi,
at ang kanyang buong anyo ay nagbago ng lubusan. Bago pa man makapagsimula ng sariling atake ang Secret Demon Queen, mabilis na sumugod si Sorayang at sinuntok ang mukha nito na wala ng pagkakataon umiwas ang Secret Demon Queen sa bilis ng atakeng pinakawalan ni Sorayang. Dahil sa atake na iyon, bumagsak ang Secret Demonic Queen ng malakas sa basag na sahig. Habang nakahiga at nagpupumilit na makabawi mula sa pagbagsak, ang matinding galit at kawalan ng pag-asa ay bumalot sa puso at isipan ng Secret Demon Queen, hindi siya makapaniwala na muli niyang tinamaan ang kanyang mukha, isang bahagi ng katawan na itinuturing niyang pinakamahalaga at hindi dapat lapastanganan ng sinuman, habang may dugong dumadaloy mula sa kanyang bibig. Bago pa man siya makagalaw ng maayos at makatayo muli, ang mga madidilim na anino at puwersang nilikha ni Sorayang ay muling kumapit at humawak sa kanyang mga paa at binti. Sa kabila ng matinding sakit at pagkakahuli, hindi pa rin ganap na sumusuko ang Secret Demon Queen, gamit ang natitira niyang lakas, habang nagpupumilit siyang umahan at kumapit sa anumang bagay na maaari niyang hawakan, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid na tila naghahanap ng kahit maliit na pagkakataon upang makawala, habang ang mga aninong kamay ay patuloy na pumipigil sa kanya, at ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa pagsasama-sama ng pagod, sakit, at galit. Sa gitna ng magulong chi at paghihirap ng Secret Demon Queen, lumitaw si Sorayang na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi, habang nakalahad ang kanyang kamay na naglalabas ng mas matinding puwersa. Sa kanyang isipan at sa mensaheng ipinapadala niya sa Secret Demonic Queen, hinamon niya itong subukan pa ring tumakas kung kaya pa niya, at ipinahayag na ang kanyang layunin ay hindi lamang talunin kundi kulungin at patuloy na talunin ang Secret Demon Queen hanggang sa mamatay ito. Sa gitna ng matinding kaguluhan na sumasakop sa malawak na palasyo at mga gusali sa paligid nito, makikita ang makapal at mapanganib na usok na kulay pula at lila na kumakalat ng mabilis sa lahat ng dako. Ang usok na ito ay kilala bilang Poisonous Mist, isang nakalalasong ulap na sapat na upang pumatay ng sinumang makalanghap nito ng walang sapat na proteksyon. Sa harap ng palasyo ay tumayo ang isang dambuhalang pader na gawa sa matigas at maningning na yelo, upang harangan ang daan at pigilan ang pagkalat ng lason. Mula sa kabilang panig, narinig ang babala na nag-uutos sa lahat na huwag lalanghapan ang nakalalasong usok, habang may isa pang tinig na nag-uutos sa lahat ng nasa paligid na umatras agad at lumayo sa mapanganib na lugar. Sa gitna ng pagkalito, nakatayo si Gok Xiansak, na kilala bilang dating Sixyang Demonic Halberd ng Kunlun Sect, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa dambuhalang pader ng yelo na nakaharang sa kanilang daan. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala sa laki at tindi ng lakas na lumikha ng ganitong uri ng pader, at agad niyang napagtanto na ito ay hindi karaniwang pamamaraan. Ito ay ang tanyag na martial prowess ng Ice Palace, isang kapangyarihan na kilala sa buong mundo dahil sa kakayahan nitong baguhin ang anyo ng lupa at lumikha ng mga harang na halos hindi masisira. Lumapit si Wu Yang kay Gok Xiansak na kilala bilang pinuno ng Blood Warfare Squad ng Steel Blood Fortress. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinabi niya na alam niyang hindi sila makakausad kung mananatili ang usok na iyon, at sa pag-asang makakahanap ng paraan upang makatulong at makapag-imbestiga, ay hilingin niya kay Gok Xiansak na gamitin ang kanyang lakas upang alisin at ikalat ang lason na nakaharang sa kanilang harapan. Tumingin si Gok Xiansak sa makapal na pader ng yelo at sa iyan na nakalalasong usok na nasa ilalim nito. Bago tumugon kay Wu Yang, sumagot si Gok Xiansak na alam niyang hindi mahirap para sa kanya na ikalat ang usok na iyon gamit ang kanyang sariling pamamaraan, ngunit nag-aalinlangan siya dahil sa panganib na naghihintay sa loob ng lugar na iyon. Gayunpaman, sumagot naman si Wu Yang na hindi siya maaaring manatili sa labas lamang, kailangan niyang pumasok upang makita ng malinaw ang nangyayari, upang malaman kung sino ang nakikipaglaban at kung ano ang tunay na dahilan ng ganitong kaguluhan. Lalong nag-alala si Gok Xiansak at hindi makapaniwala sa desisyon ni Wu Yang. Sinabi niya na hindi niya maunawaan kung ano ang balak gawin ni Wu Yang kapag nakapasok na ito sa gitna ng labanan. Alam niyang kung mahuhuli si Wu Yang sa gitna ng ganitong matinding pagtutunggali, maaari itong mamatay bago pa man makapagtaas at makapagpakawala ng kahit isang hampas ng sandata. Kaya naman ay binalaan niya ito tungkol sa matinding panganib na dulot ng pagpasok sa gitna ng labanan, ngunit nanatiling matatag ang paninindigan ni Wu Yang. Ipinahayag niya na kailangan muna niyang makita ang lahat ng nangyayari gamit ang sarili niyang mga mata bago siya magbigay ng anumang hatol at pagpapasya. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi lamang, at alam niyang ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa gitna ng panganib na iyon. Sa kabila ng pag-aalala,
Alam ni Wu Yang na ang mga utos ng Fortress Master ay ganap at hindi maaaring suwayan ng sinuman. Iniisip din niya na tiyak na may mabigat at mahalagang dahilan kung bakit siya at ang buong Blood Warfare Squad ang pinili at ipinadala ng pinuno sa halip na iba pang unit ng mandirigma. Ibig sabihin ito ay may nakatalagang tungkulin para sa kanila, at kailangan nilang tuparin ito kahit na ano pa ang mangyari. Nang marinig ang paliwanag at paninindigan ni Wu Yang, hindi mapigilan ang pagkagalit ni Gok Qiansak. Sinabi niya na sa tingin niya ay hindi nakikita ni Wu Yang ang tunay na panganib, at ang pagsunod ng walang pag-iisip ay tanda ng kawalan ng talino, kaya naman ay tinawag niyang itong hanggal at tanga si Wu Yang, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pag-aalala sa kaligtasan ni Wu Yang. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang may lumabas na isang malaking paanang nilalang na nagdulot ng pagkabasag ng yelo at matinding tunog na umalangaw sa buong lugar, habang ang mga piraso ng matigas na yelo ay nagkalat at lumipad sa lahat ng dako. Ang ibang mga mandirigma na kasama nila ay napatingin sa pinanggalingan ng tunog at puwersa, na ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkagulat at takot. Sinabi nila na hindi nila maunawaan kung ano ang bagong bagay na lumitaw sa gitna ng ganitong kaguluhan. Mula sa tuktok ng pader ng yelo ay dahan-daw ang lumitaw ang isang napakagandang ngunit nakakatakot na nilalang, na isang golden fox na si Goldie. Ang paglitaw nito ay nagdulot ng lalong katahimikan at pagkamangha sa lahat ng nakakita, dahil alam nilang ang pagdating ng ganitong nilalang ay tiyak na may malalim at mahalagang kahulugan para sa nangyayaring labanan. Mula sa likod ng maningning na pader ng yelo ay biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, na isang giant tiger na si Tiger King. Sa ibaba nito ay nakatingala ng may pagbabantay kay Goldie ang nakita noon. Sa isipan ng lahat ng nakakita, agad nilang nakilala ang dalawang nilalang. Ito ang tanyag at kinatatakutang Two Beasts of King Yama. Hindi makapaniwala si Gok Qiansak nang marinig at makita ang pagkilala sa dalawang nilalang. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat. Habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, alam niyang ang pagdating ng mga tagapagbantay ni King Yama ay hindi simpleng pangyayari lamang, at ito ay tiyak na nauugnay sa matinding labanan na nagaganap sa kabilang panig ng pader ng yelo. Habang nakatayo sina Goldie at Tiger King sa matataas na tipak ng yelo, inilalarawan nila ang tunay na kalikasan at kapangyarihan nila. Ang dalawang nilalang na ito ay kilala rin bilang mga messengers of the underworld, at sila ay direktang nasa ilalim ng kontrol ng King Yama Demon Army, isang puwersang kinatatakutan sa buong mundo ng mga mandirigma. Ayon sa mga alamat at sabi-sabi, ang bawat isa sa kanila ay may taglay na lakas at kakayahang pumantay sa isang pinuno ng mga samahan sa sect leader ng 9 sects, ang pinakamakapangyarihang grupo ng mga mandirigma sa kanilang panahon, habang si Goldie naman ay nagpakawala ng matinis na ungol na nagdulot ng pagyanig sa lupa, habang si Tiger King ay nanatiling tahimik. Dahil sa pagkilala sa panganib na dala ng dalawang halimaw, agad na nagbigay ng utos si Wu Yang, ang unit ng Steel Blood Fortress, na maghanda para sa labanan. Kasabay nito ay mabilis silang pumwesto at naghanay ng matatalim na sibat na itinaas ng mga mandirigma, na ang bawat isa ay may kantab at matibay, handang gamitin laban sa anumang kalaban. Sa gitna ng kanilang paghahanda, biglang napansin at narinig ni Wu Yang ang kakaibang tunog na papalapit sa kanila, ang matatag at paulit-ulit na tunog ng mga paa ng kabayo sa lupa. Ang tunog ay lumalakas ng lumalakas. Nagsalita siya na hindi niya maunawaan kung sino pa ang darating sa ganitong oras at sa ganitong mapanganib na lugar, at kung ang mga ito ay kakampi o kalaban. Mula sa malayo ay unti-unting nakita ang anino ng malaking hukbo na mabilis na sumusugod patungo sa kanilang kinalalagyan. Ang mga tunog ng paglakad at pagtakbo ng mga kabayo ay lalong lumakas, at ang alikabok at usok na dulot ng kanilang paggalaw ay tumatakip sa bahagi ng kalangitan. Habang lumalapit ang hukbo, nakita nila ng malinaw ang mga bandilang bitbit ng mga ito, mga bandilang may marka ng itim na pagong at ang mga letrang Xuan Wu at Black Tortoise. Agad na napagtanto ng mga nakakita na ito ang Black Tortoise Squad, isa sa 4 Divine Squad at kinikilalang pinakamalakas na unit ng pakikipaglaban ng Righteous Heavenly Alliance. Habang ang makapangyarihang hukbo ay patuloy na lumalapit, ang mga nakatayo sa kabilang panig ay nakatuon ang kanilang pansin sa taong nasa unahan ng lahat. Ang lalaking ito ay nakasakay sa isang malaking kabayo, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mandirigma ng Steel Blood Fortress na kanilang nakaharap. Sa likuran niya ay nakapila ang iba pang mga mandirigma ng Black Tortoise Squad, na ang bawat isa ay nakasakay din sa kabayo at nakahanda na sa anumang utos. Sa isipan ng mga nakakita, hindi sila makapaniwala sa kung sino ang kanilang kaharap. Habang lumilinaw ang mukha ng leader ng hukbo,
tuluyan na nilang nakilala ang lalaking ito. Siya ay walang iba kundi ang Berserk Spirit, isa sa top 10 strongest martial masters sa buong mundo, at kasalukuyang nagsisilbing martial minister ng Righteous Heavenly Alliance. Alam ng lahat na ang pagdating ng isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng kanilang panahon ay hindi simpleng pangyayari lamang, at tiyak na may mabigat na dahilan kung bakit siya mismo ang namuno sa pagdating ng hukbong ito. Hindi na makapigil ni Wu Yang ang kanyang matinding pagtataka, habang ang kanyang mukha ay namumutla sa pagkagulat. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang itinatanong kung bakit sa lupa narito ang Black Tortoise Squad at ang isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng Righteous Heavenly Alliance. Hindi niya maunawaan kung ano ang nagtulak sa kanila na pumunta sa ganitong mapanganib at liblib na lugar, at kung ano ang koneksyon nila sa labanan na nagaganap sa likod ng pader ng yelo. Alam niyang ang Righteous Heavenly Alliance ay bihirang kumilos ng walang malinaw at mahalagang layunin, at ang pagdating ng ganitong kalaking puwersa ay tiyak na may kaugnayan sa matinding kapangyarihan na kanilang naramdaman kanina. Agad na ibinaba ni Berserk Spirit ang kanyang utos na may matigas at hindi matatawarang tono. Siya ay direktang tumawag sa mga mandirigma ng Steel Blood Fortress, at hiniling na ipaliwanag nila kung ano ang dahilan ng pagdating ng kanilang mga unit ng pakikipaglaban sa lugar na ito. Habang ang kanyang boses ay narinig ng malinaw sa buong paligid, ang mga mandirigma ng Steel Blood Fortress ay hindi makapagsalita agad. Lalo pang nagpakita ng pagiging seryoso at walang awa ang ekspresyon ni Berserk Spirit, habang idinagdag niya ang kanyang babala. Hindi siya magpapahintulot na may mga hindi kilalang puwersa na gumagalaw sa lugar na ito ng walang malinaw na dahilan, lalo na kung ito ay mula sa Steel Blood Fortress na hindi ganap na kaalyado ng kanilang alyansa. Kaya naman ay malinaw niyang sinabi na kung hindi makapagbibigay ng maayos at wastong paliwanag ang mga kaharap niyang mandirigma, hindi sila makakalabas at makakaalis sa lugar na ito ng ligtas. Hindi na makapigil si Wu Yang sa kanyang matinding pagkainis. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari at bakit tila nagkakagulo ang lahat ng makapangyarihang grupo sa ganitong liblib na lugar. Gayunpaman, agad din niyang napagtanto na anuman ang maging dahilan ng lahat ng ito, ang matinding banggaan at labanan sa pagitan nila at ng hukbo ng Righteous Heavenly Alliance ay hindi na maaaring iwasan at pigilan pa. Biglang umalangaw sa buong paligid ang malakas at matunog na tunog ng isang gintong sungay, isang senadoryas na matagal nang ginagamit ng mga hukbo upang magbigay ng babala. Ang tunog nito ay malalim at tumatagos sa hangin, na narinig hanggang sa pinakamalalayong bahagi ng puok, at nagdulot ng pagyanig sa damdamin ng lahat ng naroon. Sa gitna ng nagdidilim na kalangitan na may bumabagsak na nyebe, makikita ang anino ng isang mandirigma na nakasakay sa kabayo. Habang itinataas ng mataas ang sungay at patuloy na pinapaindek ito, ang tunog ng senadoryas ay lalong lumakas at kumalat sa lahat ng dako. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga mandirigma ng Blood Warfare Squad nang marinig ang senadoryas. Ang kanilang mga mukha ay naging seryoso at puno ng pagbabantay, ang kanilang mga mata ay nakapako sa kabilang panig, at mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata na nakahanda ng gamitin anumang oras. Ang ilan sa kanila ay nakakunot ang noo habang sinusuri ang bawat galaw ng kalaban, habang ang iba ay nakapila ng maayos upang hindi magkaroon ng puwang na maaaring pasukin ng kabilang hukbo. Si Berserk Spirit, ang Martial Minister ng Righteous Heavenly Alliance, ay nanatiling kalmado ngunit matigas ang ekspresyon habang pinagmamasdan ang mga kaharap na mandirigma. Sa kabilang panig, sina Gok Xiansak at Wu Yang ay parehong napatingin sa isa't isa, na ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkagulat. Biglang narinig ang paulit-ulit at lumalakas na tunog ng mga paa ng mga mandirigma, isa namang tunog ng mabilis na paglapit ng isa pang malaking hukbo, habang ang mga piraso ng lupa at bato ay tumatalsik sa bawat hakbang ng mga paa nila, at ang alikabok ay nagsimulang tumakip sa bahagi ng paligid. Habang lumalapit ang bagong hukbo, nakita nila ng malinaw ang mga pulang bandilang bitbit ng mga ito. Mga bandilang may marka ng nakangangang ulo ng demonyong dragon. Agad na napagtanto ng mga nakakita kung sino sila, at ang kanilang pagtataka ay lalong lumalim habang hindi makapaniwala sa pagdating ng grupong ito. Tuluyan nang nakilala ng lahat ang bagong dating na puwersa, ito ang kinatatakutang Demon Cult, ang grupong matagal nang itinuturing na kaaway ng mga tapat na samahan ng mga mandirigma. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto nila na ang pagdating ng Demon Cult ay labag sa lahat ng kanilang nakalap na impormasyon. Ayon sa kanilang mga ulat, ang mga puwersa ng Demon Cult ay dapat na naroon pa sa southeast at malayo sa kanilang kinalalagyan ngayon, ngunit narito sila,
na mabilis na lumalapit at tila may tiyak na layunin sa lugar na iyon. Mabilis na sumusugod pasulong ang isang figura sa isipan ng mga nakakita. Hindi sila makapaniwala sa kung ano ang kanilang nasasaksihan. Hindi nila matanggap na ang taong sumusugod sa unahan ng puwersa ng demon cult ay siya ring matagal nilang kinatatakutan at inakala ng hindi na makikita pa sa ganitong pagkakataon. Habang patuloy siyang sumusugod, lalong lamilinaw ang anyo ng matandang lalaki, sinabi nila na puno ito ng hindi matatawarang awtoridad, habang ang kanyang chi path at daloy ng panloob na chi ay napansin ng mga naramdaman na tila isang dambuhalang puno na nananatiling matatag at nakatayo sa gitna ng nag-aalab na apoy ng demonyo na sumunog na sa buong kabundukan. Ang pagkakakilanlan niya ay tuluyan ng napatunayan, siya ay walang iba kundi ang isa sa Great Nine Demonic Elders ng Heavenly Demon Divine Cult, na kilala bilang Withered and Tattered Demonic Elder. Bagamat ang kanyang palayaw ay nagpapahiwatig ng pagiging luma na, ang kanyang lakas at kapangyarihan ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihan sa buong samahan ng mga demonyo.